bringing hope the world over. Hope Channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po kami nagbabalik sa programang nagpapabusog at nagpapalakas ng ating katawan. Today po ay isang exciting na araw sapagkat sasamahan po tayo ng isang expert vegan chef upang alamin kung paano nga ba gumawa ng isang popular dish dito sa Bicol Region. Walang iba kundi po ang laing. Kaya po, tutok lamang po tayo upang malaman natin kung paano nga ba gumawa ng dish na ito. Ako po si Jam at kasama po natin ang expert vegan chef na si Sir Arnel Ubias. Dito lamang po yan where we feel not only our tummies but our spirit. Food and Soul, Bicol Edition. Bago tayo magsimula, hayaan niyo muna akong magbasa ng Bible verse. Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia sa Romans 8:28. Ang sabi po, "For we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose." Sinasabi po sa Bible verse na ito na minsan tayo po ay nagkakaroon ng problema or trial sa ating buhay. Ngunit huwag po natin kalilimutan ang mga bagay na ito ay magsisilbing stepping stone para maging mas mabuti tayong tao at mapolish tayo so that we can reflect His glory. All things work for good. Kahit para sa paningin natin ay masama ito sa kasalukuyan. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Tama po ba yun, di ba, Sir Arnel? Oo, tama yan, Jam. Talagang naranasan ko yan sa totoong buhay ko. Dahil sa pagkain pa lang, nakikita natin na pag bumalik tayo sa kanyang original diet na kung saan puro galing sa tinanim, malinis ang ating kinakain. Therefore, yung mga dumi ng ating kinakain, mga sakit, nawawala. Kusang nawawala yan dahil sa meron tayong built-in na immune system na iyang ginawa ng ating Panginoon. Yan. So napakaganda po na yung sinabi, Sir Arnel. I'm sure excited na po ang ating mga viewers kung paano nga ba magluto ng vegetarian laing. So tayo po ay magsimula na. Simula na tayo pagluto. Ano po ang ating mga ingredients para po sa recipe ito? Ang una po nating ingredients ay itong may coconut milk tayo, siyempre, may first extract at saka yung second extract. Meron gamit po tayo ng extra virgin coconut oil para hindi po siya hot pressed, may mga nutrients po siya. Meron po tayong garlic, 5 cloves of garlic, isang red onion, may lemongrass po tayo. Lemongrass. So ano po yung function ng lemongrass? Yung lemongrass po, ang una po nitong function ay anti-cancer. Anti-cancer po ito. Kaya maganda po yan sa ating katawan. Meron din po tayong ginger, ito, at saka chili, yung paborito ng ating mga kababayan dito sa Bicol. Maanghang. At saka yung main ingredients po natin, itong gabi leaves. So, ang gagawin po natin, yung dry leaves ng gabi. Paano po ginagawa yung ganitong dry leaves na to? Pag-harvest ng gabi leaves, dinadry, sun-dry lang yan. Kundi by wind. Ganyan, sinasabit lang yan. Kung meron kayong sampayan, isasabit lang yan. Tapos after 2 or 3 days, meron na tayong dry leaves. So sinasabit lang po? Oo po. Or isasabit po ba natin na hindi pa Pwede rin po na nakashred na, pwede pong hindi naman nakashred. Yung pero 2 ways mas maganda? Isabit po muna natin. Na hindi pa nakashred? Hindi pa nakashred. Para naman mapili natin kung meron doon may mga sira ng dahon, makikita natin. Yan, so tayo okay po ay mag-proceed na. Umpisa na po tayo. Mukhang napakainit na ng ating kawali. Patayin na po natin. I-prepare po natin muna itong red onion. I-chop po natin. So para po hindi tayo ay mapaiyak, kailangan medyo malayo po ang ating malayo po tayo dito sa mga mata, so vapor. Tumataas po kasi ang vapor nito, kaya yun ang nakakapaluha sa mga nagtatanda. Ano naman po yung health benefits ng red onion? Alam mo, Jam, itong red onion, talagang palagi itong nasa pagkain kasi alam mo ba, itong red onion saka garlic,
ito yung mga natural antibiotic natin. Kaya pag may mga infection tayo, pag mahilig tayo sa garlic at onion, meron tayong palaging araw-araw na may antibiotics. Kaya walang problema yung mga bakteryang nakakain natin, walang problema yun kasi may panlaban na tayo naturally, siyempre. Compare doon sa mga galing sa sa mga chemical-based na mga antibiotic na halos nakakasira yun sa atin. So Kasi- tama po talaga na sa nature, meron tayong makukuhang natural antibiotics na hindi na natin kailangan bumili pa ng mga nasa bote or mga nasa pharmacy kasi yung nature meron na tayong makukuha. Oo. Kasi sadyang napakabuti nga ng paglalang sa atin ng kung may kapal. Makukuha natin lahat yung tungkol sa health natin, ma-maintain ang health natin sa pagkain malinis. Ibig sabihin, puro natural. Walang galing sa hayop, walang mga synthetic. Ang galing po talaga ng Panginoon, di ba po, Sir Arnel? Oo, talagang experience ko na yan. Na ang ang binibigay sa ating pagkain ay talagang yung karapat dapat sa atin, yung puro plant-based diet natin. Kasi pag sinunod natin yan, mawawala lahat yung mga nararamdaman nating sakit, yung mga unnatural na mga nararamdaman natin, mawawala lahat yan dahil malinis ang ating kinakain. God knows what's best. Oo. So ngayon, ano na po yung gagawin natin? Sunod po natin, ito, yung paliwanag natin, ito yung pampaasim natin sa laing. Libas ang tawag nito. So, libas. Oo, libas. Saan po ito makukuha, Sir Arnel? Sa isang puno yan na nandito sa kusang tumutubo dito sa Bicol region. Ito naman lemongrass. Pupukpukin natin ito para lumabas yung Yung juice, katas yung flavor. niya. Tapos, pwede natin itali itong ganito para ihalo sa paggata. Sir Arnel, Ayun. napansin ko po, meron tayong ginger at galanggal. So ano po yung pagkakaiba ng dalawang yan? Ang ginger, iba naman yung lasa ng ginger at saka yung galanggal. Yung galanggal, mas matapang siya kaysa sa ginger. At kung sa Bicol, yung galanggal, ang tawag dyan ay langkawas. Langkawas. Oo, langkawas. Okay. Tapos, Sige po. okay. Ngayon, magigisa na po tayo ng ating mga ingredients. Lagyan po natin ng isang tablespoon na extra virgin coconut oil. Yan. Pag mainit na po, lagyan na po natin sila ng yung mga sangkap po natin. Gigisa na po natin Gigisa po natin yung sibuyas. Bawang at sibuyas. Yan, bawang at sibuyas. Okay, gigisa po natin yan. Hanggang po mga 2 or 3 minutes, pag-isa po natin hanggang maging caramelized na po siya. Hanggang lumambot po siya. Makikita po natin ito pag okay na siya kasi mabango, lumalabas ng kanyang bango. Okay. Naamoy ko na. Tapos, hahaluan po natin siya ng ginger at langkawas. Yan. So paano po natin malalaman na okay na yung ating pag-isa? Yung pag nakita po nating medyo nagba-brown na. So nagba-brown na at nagiging translucent na po ang ating Yung onion, lalo na yung onion at oo. garlic. Garlic. Tapos po, kung halimbawa po naman, doon po sa mga bawal ang mantika, kasi may mga binabawal ang mantika, kung lalo na pong nagre-recuperate ng health at bawal sa kanilang mantika, pwede natin pong palitan ang mantika ng tubig lang. Parang binuboil lang po natin sila. Po? So may natutunan po tayong bago ngayon, mga kaibigan. Kung hindi raw pwede sa atin ng mantika, gamitin na lang natin ng tubig. Yun po, isang tip po yun sa mga, lalo na po yung may mga cancer o yung may mga diabetes, na kung po na dapat limitado ang mantika, palitan po natin ng tubig. Lalo na po siguro yung may mga baradong puso na kailangan talagang iwasan nila yung mga mamantika. Okay po. Yan. Ngayon po, pag ganyan ganito, pag naaamoy na po natin yung kanyang vapor, lagyan na po natin siya ng first gata. Yung pong ibig sabihin, yung unang katas.
Ay, hindi po, yung second gata po pala. So second gata po. Yung pangalawang gata ng niyog. So yun po ay may halo ng tubig. Meron po. Yan yung continuous stirring lang po ito, habang kasi magbo-boil siya para ma-avoid natin yung pag-curdle, pagbilog ng gata, po. So Ayan, sunod po yan. yan, ang sunod natin gagawin. Pagkatapos po nito, lagyan na po natin siya ng lemongrass. Yan. At saka itong dried gabi leaves. Yan po. Mga 1 cup na dried gabi leaves. Sir Arnel, sa pagkaalam ko po ay tinatawag itong natong sa Bicol. Pero sa natong. Katagalugan, ito ay tinatawag na laing. So ano po, bakit natong yung tawag dito sa Bicol? Natong po, may ikikwento ko sa iyo. Bago lang po natin itong gagalawin, tatakpan po natin para lalo siya maluto. Yung natong kasi, nung paraunang pininto to sa amin ng aking tatay. Yung mga, dahil gera doon, mahirap sa pagkain noon. Tapos, yung pag may may nagdadayo sa kanila, nagtatanong sa kanya kung anong ulam nila, sabi na, nothing. Hanggang pasalin-salin ng sagot, naging natong. Kaya ang naging tawag nito, natong sa Bicol, or sa Tagalog ay laing. Ayan. So, napakaganda namang kwentong yan. So, sir, ano naman po yung mga nutrients na makukuha natin sa gabi leaves o yung ginagawa nating laing ngayon? Yung gabi leaves po ay rich ito sa vitamin A, C, thiamine, niacin, at dietary fiber. Mabuti rin po ito sa eyesight at antiviral po ito sa mga infections natin. At may may nakakatulong po ito sa bowel movement. So kahit po pala natin yung legend niya, ay hindi natin yung mga vitamins and minerals na makukuha natin dito. Pati po yung mga dagdag nating ingredients, mayaman po yun sa mga pangangalaga ng mga intestinal problems tulad ng lemongrass na sinabi nga natin ay anti-cancer. At yung antimicrobial din po siya. Lalo na po yung ginger at galangal, ganun din po. At yung pong gata natin, importante po yun. It speeds metabolism, yung coconut. Dahil po meron yung ingredients na tinatawag nating lauric acid. Kaparehas pala yun ng ingredients na nakukuha natin sa mother's milk. Oh. Tapos mababa po ang ang glycemic index, number nasa 35 lang po ito. At nagpapalakas po ito ng immune system. So para palang mother's milk na rin ang ating gata kasi may lauric acid. Okay, opo. Ayun po, tingnan po natin kung ano na po nangyari sa ating laing. Dagdagan po natin ulit siya kasi hindi pa siya... Kapag medyo nagda-dry na siya ay dagdagan natin ng second gata. At medyo haluin po natin. Ngayon, baliktarin na po natin siya para yung ilalim naman ang kanyang maluto. Yan na po. So, gano'n naman po katagal para maluto ang ganitong ulam? Siguro po mga 20 or 15 minutes, ganyan na po. Yan, makikita po natin siya. Madali na siya maluto. Habang po naghintay tayo dyan, i-chop na po natin tong langkawas, pampaasim natin. I-chop na rin po natin tong sili. Kung ayaw po natin lagyan ng ng isama yung buto, ang technique po ito, gaganyanin lang natin. So, ganyan lang. I-roll po. I-roll lang po natin. So, walang dito. force? Walang force. Parang roll lang. Hindi po pipisilin? Pipisilin mo ng kukonti. Para po mawala yung buto. Ito natin, yan. So, Sir Arnel, tanong ko lang po. Bakit ang lalaki ata ng sili natin? Pwede po ba yung maliit? Pwede rin po yung maliit. Pwede rin po yan maliit. Kasi, pero yung maliit po, mas matapang yun. Mas mataas yung kanyang pagkaanghang. Small but terrible po pala ang sili, no? Kaya po sa ngayon po, lalagay lang po natin na isa. Yan. Wala na po siyang buto, natanggal na. Lalagay na po natin siya dito. At
saka yung pampaasim natin libas. Yan po, yan. So ano naman po yung mga nutrients na makukuha natin sa pagkain ng sili? Yung alam po yung sili, kahit po maanghang ito, it is very rich in vitamin C. Very rich po siya sa vitamin C. May, ayon po sa mga pagsasaliksik, pag hindi mo raw nalasahan na masyado yung sili, ibig sabihin yan ay sapat na ang yung vitamins. So kapag hindi ka na naanghangan, hindi ka okay na yung vitamin C content. yun ang mga kwento nila. Bagong kaalaman yun. Ngayon po, sa tingin po natin ay parang maluluto na siya. Ayan. Lagyan na po natin siya ng yung first gata. Around 1 cup. Yan, 1 cup of first gata. At haluin na po natin siya. So, totoo po ba yun, Sir Arnel, na iwasan daw natin yung pagkain ng mga magagata kasi nakakapataba raw. So, ano naman pong masasabi niyo doon? Hindi kasi yung, alam mo dyan, yung coconut kasi, hindi naman yun makakapagpataba. Ang importante lang kasi, yung tulad na sinasabi ko, temperance. Halimbawa, Temperance. naggagata tayo ngayon, siguro sa susunod ng mga araw, huwag na tayong maggata. Oo nga. Karoon tayo ng balance ba? Tinatawag natin balance na pagkain, di ba? Kasi ayon sa mga pag-aaral, sa 4 groups, meron tayong 4 food groups. Meron yung nuts, meron yung beans, yung may mga dahon naman, mga grains, yan, mga 4 food groups yan. Dapat po, may mga kanya-kanyang measurement po yan na kailangan ng ating katawan. So, hindi kailangan puro tayo go, puro tayo glow, puro tayo grow. Kailangan may balance po tayong ma-attain. Para hindi lang tayo puro gata, o hindi lang tayo puro kung ano-ano pa man. But we should strive na makakain tayo ng iba't ibang klaseng gulay. Oo po. Ngayon po, ay sa palagay ko po, okay na ito. Patihin na po natin ito para i-plating na po natin. Ano? So, hindi po natin lalagyan ng Meron pa palang asin, yung pinaka-asin Ayun. natin. So, paminta Pinaka-uli hindi natin. na po kailangan kasi may anghang na. Oo, opo. Ang isa po nga yung tip na ang paminta is nakakapahirap sa sa intestines kasi yan yung pepper is ano ba yun? Irritant. Irritant yan sa English, irritant. Ano ba yun sa Bicol? Sa Tagalog. Irritant po yan. Ito po Ayan. lutong-luto na po ang ating laing. I-plating na po natin siya. Vegetarian laing. Ito na po tayo dito sa plato. Okay. Yan, sarap-sarap na ito. Before serving po, alisin po natin tong lemongrass. Saka pwede na po natin i-plate ito. Ayan. So, i-plate na po natin ang ating finished product, ang vegetarian laing. Vegetarian laing. Isang favorite dish dito sa Bicol region. So kahit pala hindi tayo gumamit ng meat, ay pwede pa rin tayo makagawa ng isang dish na tiyak magugustuhan ng ating mga Bicolano. Okay po. Yan, so ito na po ang ating laing. So mukhang napakasarap na po talaga. Okay na po yan. Tapos, para sa garnish po natin, lagyan po natin siya ng chopped sili leaves. Sili. Yan po, yan. Yan. Ibig ko lang pong iulit yung mga ingredients na ginamit natin. Maghanda lang po tayo ng unang gata, 1/2 cup na unang gata, 1/2 cup na pangalawang gata, 2 tablespoon ng extra virgin coconut oil para panggisa po sa 5 garlic, 1 medium na onion, 1 lemongrass, at meron po tayong ginger,
isang teaspoon at ginger at garlic at 2 to 3 pieces ng langkawas leaves at chili. Chili po na pang-garnish natin. Ayan, tapos na ang ating laing. Sir Arnel, pwede ko na po ba itong tikman? Oo, naman. Sige na. Tingnan Yan. mo. Sige. Sige. Yan, kutsara Yan, dyan. tikman na natin ang niluto ni Sir Titikman din ako. Arnel. Tayo po ay kukuha na. Yan. Kailangan mo na niya ng kanin. Oo nga. Ano? Ang sarap. Hindi po siya masyadong manghang. Saktong-sakto lang. Okay? Gusto ko na kumain ng kanin. Dapat po pala, nagsaing din tayo, no? Oo, dapat talaga. Ang kasabay talaga niyang partner ay kanin. Pero yung dapat yung brown rice para maging healthy. Yung ibig sabihin ba yung hindi polished para masarap ang kanin. Kasi tulad ng mga kaibigan natin dyan na nagtatanong sa atin, makakapagpataba daw. Pero yun nga, temperance lang dapat. Kasi makikanin talaga yan eh. Kasi maanghang. Oo, maanghang. Lalong-lalo pa maanghang. Tamang-tama ito sa yung mga athletic type na may mga activities. Yun, tamang-tama ito. Maraming salamat po, Sir Arnel, sa pagturo sa amin kung paano nga ba magluto ng masustansya at masarap na lutong gulay. At maraming salamat din sa inyong mga kaibigan sa pag-antabi sa amin dito lamang, where we feel not only your tummies, but your spirit. Food and Soul, Bicol Edition. Bringing God's truth home. You're watching the Hope Channel. Some people believe that before settling down, they should just date around, play around. What do you think, Elaine? Well, we definitely don't believe that dating around is the best policy. Dating around is somewhat like playing a game. It's wanting intimacy without commitment. And the more often we do this before we actually settle down, the more we compromise our ability to be intimate once we are serious about that future spouse. So basically what we want to do is be friends with people. Friendship is a wonderful foundation for a long-term relationship. Find out what people like, and be friends because you like some of the same things and you have some of the same goals and you have some of the same beliefs. The more you believe alike, the more you like things together, the stronger your marriage will be. So, be friends. It's a great foundation for marriage. For every woman, there is a call to serve. For every woman, there is a place for ministry. For every woman, there is a need to tell the world. For every woman in the world, there is women's ministries. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. To the worldwide ministry of the Hope Channel, Mabuhay! It is sobering to realize that not everyone who suffers the effects of alcohol actually chooses to do so.
I call them those with no voice and also no choice, the unborn babies. Alcohol readily crosses the placenta and damages the unborn baby. The higher the dose of alcohol consumed during pregnancy, the greater the chance of fetal alcohol syndrome occurring. The central nervous system features of this condition include mental retardation, low intelligence, smaller head size, and hyperactivity. The physical features include retarded body growth rate, short nose, wide-set eyes, small cheekbones. Eye squint and damage to the optic nerves occur commonly. Sadly, fetal alcohol syndrome is the leading cause of mental retardation in many countries. There is no safe dosage of alcohol during pregnancy. Avoid problems and break the habit. Some wonder whether or not it's okay for men to cry. Does it mean you're weak? Does it mean you're strong? What do you think, Elaine? Well, it's good to know that over the years, human cultures have developed acceptable ways and unacceptable ways for men and women to behave. It's important for us to understand that many of these customs are not based in the Bible, that it depended on who had the status, who had the power to determine what these social norms should be. And these social norms suppose that men should be strong and women could be weak. But we believe that the more comfortable a man is with himself, the more in touch he is with his emotions. In the Bible, in John 11:35, it tells us Jesus wept. Obviously, he was not afraid. So don't be afraid to cry. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Are you taking more and more of a particular substance to feel good? Are you suffering with chills or getting headaches when you don't have that substance? Are you taking more and more of it than you ever intended to? Have you tried to decrease or stop using or failed? Are you avoiding your friends, co-workers and family because you're embarrassed? Are you still using even though you know the substance is damaging to your health? If you answer yes to 3 or more of these criteria in the last 12 months, you might have an addiction problem. Be brave. Check these against yourself and be honest with yourself as you answer the questions. You may be avoiding the situation, you may be in denial of the situation. On the other hand, you may need to take steps to break the habit. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. Welcome to Hope Channel. Before marriage, men seem to be intentional about spending quantity and quality time with their girlfriends. They go out, they do all kinds of things, but once they get married, things seem to change. What do you think needs to happen, Elaine? How do we negotiate time together? I think it's very important for men to understand that after they're married, it's still important for them to spend quality and quantity time with their wives. Wives are concerned that once married, men spend a lot more time with the TV and a lot less time with them. So it's important for men to remember that now that they have wives, they need to spend more time with them. Well, couples need to engage in conversation. Be honest and kind and work it out. Realize that your husband needs to find out how his team is doing, but be kind and nice to each other.
You're watching The Hope Channel.